teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
nalalanta. Ngunit ang kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay, maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Oh, purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Hallelujah! Magandang umaga po ang muli mga kapatid, lalong-lalo na sa ating dakilang Diyos na mapagpala at ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Isa na namang umaga ang kanyang binigay upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Napakagandang araw, isang banal na panahon at oras upang tayo po ay makarinig muli sa ating Panginoon. Pastor Oyeng, opening prayer muna tayo. Okay. Magandang umaga muna sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay mapasa inyo sa umagang ito. Diyos amang dakila, nagpapasalamat muli kami sa mga biyayang patuloy mong ibinagawad sa bawat isa sa amin. At ang biyayang ito ay nagdudulot sa amin ng kaligayahan, na-energize kami at na-empower Yes, Lord. ang iyong banal na espiritu sa aming buhay. Kaya ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na kami sa tatanggapin naming pagpapala mula sa iyo Yes, sa pag-aaral namin ng banal na salita mo. Mangusap ka sa amin at sa tulong ng banal na espiritu, magagawa namin to na may kapangyarihan. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sanctification,
Narito naman po tayo sa pag-aaral ng sanctification is joy in the kingdom of God. Dito sa Romans 14 verse 17. Yes. Roma 14:17 hanggang 18. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Uy, napakaganda niyan. Ang ganitong klase ng kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos. Ay, mabuti dapat tayo ay magkaroon ng ganitong klase ng kaisipan. Ano po, mga At of course, kapatid? ginagalang ng tao, sabi Yes, dito. respected by God. Okay, ano ba ang word meaning ng joy? Yeah, Pastor? word meaning, what joy is. The Bible has various words for joy. Sa Old Testament po, ang sinasabi dito, simkaw. Simkaw. S-I-M-C-H-A-H. Ibig sabihin ay bagong salita ito blitzames or glee, yung Glee. Translated gladness. gladness Masaya. ito Oo. Parang may festive mood Yeah, ang bawat may isa. festival. Oo. Okay. And another word dito sa Old Testament Raunan. ay raunan. Raunan. A-R-A-N-A-N. N. Oo. But it is pronounced as Ronan. Raunan. oo. Raunan. Pero meron ditong primitive root, no? Ibig sabihin properly to creak or emit stridulous sound. Gagawa ka ng malakas na sigaw, na Oo. sound. Pero ang sigaw mo usually for joy. Yes. Kaya it is a shout for For joy. joy, Yan, okay. mga kapatid. Sa New Sa Testament New naman. Testament naman, ang tawag dito ay Ginamit kara. Kara? C-H-A-R-A. Yes. Ibig sabihin nito ay cheerfulness, pero ang cheerfulness na ito ay calm delight. Yes. Matahimik na Kaligayahan, kasiyahan. kasiyahan. Amen. Itong kara, this is by far the predominant word for joy. A condition of heart produced by the Holy Spirit of God, lifting the spirits of those around you, Yun, mga kapatid. take note of the word. Oo. It is a condition of the heart produced by the Holy Spirit of God. Kapag mayroon ka pala nito, nalilip up mo yung mga katabi mo, no? Yung Dahil mga kasi kausap kapag mo. masaya ka, nakakahawa. Mm-mm. Ay kung sabagay, kung kalungkutan din, gano'n, Pero ito yung klase ng joy na kapag ka naranasan mo, nag-i-exude ka rin ng isang klase ng kaligayahan na kung saan yung mga tao nakapaligid sa iyo, nasisiyahan din. And because the expression of showing gladness ay nakikita sa iyong katauhan, Yes, mga masaya kapatid. ka. And the result of the presence of God sa iyong buhay. Ayan, to. Na Sino ba namang ilalarawan. tao ang hindi magiging masaya kapag ang Diyos ay kasama mo sa buhay mo? At ito rin yung byproduct of a believer who is totally dedicated to Christ. Yan ang pinakamagandang Oo. kapatid. Oo, dedicated Mapapansin tayo. talaga, oo. Oo, alam nyo, nakikita naman talaga ang damdamin ng isang tao nakaugnay sa ating Panginoon. At ito pa ang pinakamaganda, the experience of one who trusts in the Lord, who never changes. Ang Diyos hindi naman nagbabago. Ang tao nga may kara o yung cheerfulness, a calm delight. Ibig sabihin, ang pagtitiwala niya sa Diyos ay He never changed. Kaya, Hindi, kaya ang pagtitiwala niya ng ay sa Diyos na hindi nagbabago. Yes, of course, yes. Oo, you see. Oo. Kaya masaya siya dahil kasi merong Diyos na mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, take note of this sinong tao ang pwede mong pagkatiwalaan ng habang buhay? Diyos lang Kaya salamat and glory to God. Nasa buhay natin, alam mo, naghahanap tayo kuminsan ng mapagkakatiwalaan mo. Pero sa Diyos lang natin matatagpuan yung katotohanan na yan. Oo. At pagkat natagpuan tayo ni Lord, natagpuan din natin si Lord, at tayo nakaugnay na kay Lord, meron tayong walang katapusang kaligayahan sa puso natin na pagkat natagpuan natin ang ating hinahanap na ating mapagkakatiwalaan habang buhay. See, ang Diyos ay hindi nagbabago, kaya tayo minsan nagkakamali, nagbabago, pero di ba ibang klase yung kaligayahan mo na
ano man ang pangyayari, meron kang malalapitan, meron kang matatakbuhan, at ito ang nagbibigay sa atin ng hindi mo malirip at hindi masukat na kaligayahan. Meron ako malalapitan. Kaya masaya ako, maligaya ako, kasi yung aking Diyos na pinagkakatiwalaan hindi nagbabago. Kaya masaya tayo palagi, di ba? Meron Kaya- pang isang salita sa New Testament, no? Agalyasis. 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 A-G-A-L-L-I-A-S-I-S. Agalyasis. Is translated as gladness or exceeding joy. Ito naman yung sobrang tuwa. Pero dalawang beses lang itong binanggit dito sa New Oo, Testament. Kaya itong lahat ng mga Apat na salitang ito na Oo. binanggit natin, they carry the idea of cheerfulness and gladness, mga kapatid. Oo. And at least two of them also carry the idea of great joy or Oo, ito exceeding yung agalyasis. Oo. Agalyasis. Oo. At- And it is also important to understand that there are different levels of joy pala, mga kapatid. Ano-ano naman yan? Ayan, Yung mga- makikita natin sa Philippians 2, no? Paul said, make my joy complete. Ba? Okay. Pinapakumpleto ni Paul ang Ibig niya kanyang sabihin, kaligayahan. maging ganap. Maging ganap. Oo. Wag mong isipin konti lang. Ganap eh. ang kasiyahan kasi dapat ganap eh. Okay. Oo. John 3:29. John 3:29 na Apostle said. Apostle John. So this joy of mine has been made full. Ayun. Full, ganap. Pala. Ganito kasi ang Diyos eh. Ang Diyos pag nagbigay, hindi naman pira-piraso eh. Ganap. Di ba? Ganap. Kaya yung joy na bibigyan niya sa atin, ganap yan. Tanggapin natin at maging masaya tayo sa ating buhay. Oo. So merong difference between joy and fullness of joy. Oo. Ano naman yung pagkakaiba na yan? Kasi tayo pong mga kapatid na nasa kaharian na ng ating Panginoon, alam nyo, masayang tunay ang nasa presensya ng ating Panginoon. Masayang tunay sa loob ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang malaking pagpapala talaga na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya during our sanctification process, we have joy. Di ba? Kabagamat tumadaan tayo sa mga iba't ibang bahagi, no, learning experiences natin, faith lessons ng ating buhay, kaakibat nito lahat kapatid, alam nyo, kapayapaan at kasiyahan. Okay, ano ba yung pagkakaiba niyan? O, sige. Sa Psalm 16 verse 11 talks about fullness of joy. Oo. Yan, Sa nakapaloob. New King James Version, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Okay. At your right hand are pleasures furthermore. Amen. Yan, oo. Okay. So meron iba't ibang antas ng kaligayahan. Kaya sabihin sa Pilipos 2 nga, gawin mong ganap ang aking kaligayahan. Oo. Sinasabi, purihin ng Diyos. So awit 16 verse 11. Oo. Nagsasalita tungkol sa kapuspusan ng kagalakan itong awit 16:11. Sa pakikipag-usap sa Panginoon, sinabi ng salmista, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Nasa iyong kanang kamay ang mga kasayahang magpakailanman. Amen. Glory to God. Gusto natin. Sino tao nga ba naman ang hindi gusto maging masaya? Lahat tayo, pero pwede pala yung matagpuan sa ating Panginoon. Okay. Ano naman yung difference between joy and happiness? Ba, may pagkakaiba din pala, no? Joyfulness versus happiness. So, ano ba ibig sabihin ng happiness? Okay. Happiness is dependent upon what is happening to us or to you, mga kapatid. So, if the situation is good, you feel happy, right? If the situation is uncomfortable, hindi na ayon sa iyong naisin o inaasahan, you are sad. So, happiness means dependent yan kung ano ang nangyayari sa buhay natin. At kung minsan yung happiness mo, meron ka ngayon, tapos may konti, wala na. Kaya it depends upon happenings. Yung joyfulness, ano naman ang ibig sabihin nito? Joyfulness comes from God and is a result of your trusting Him and commitment To to God. Him who never changes. So, Ano man ang regardless circumstances, yan ang importante. Yes. Masaya ka, meron kang joy. Oo.
Nagmumula ito sa ating Panginoon at ito ay resulta ng ating pagtitiwala sa mga pangako ng ating joy. So ano Ng nga ba Diyos, ibig oo. sabihin ng the joy of the Lord? Well, it is just that. The joy of the Lord, ang kaligayahan ng Panginoon. Okay. Yan ay mula sa ating Diyos, No. sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin, na ang nais niya, lagi tayong masaya. Ano man yung circumstances natin, maging masaya tayo, di ba? Always, kaya nga mga Kristiyano, no, ano man ang sitwasyon, anong sinasabi? Praise God! Thank you, Lord! Hallelujah! Those are expressions of joy. Kaya maski yung negative yung situation mo, praise the Lord, glory to God, hallelujah. See, yan po ay pagpapahayag na masaya tayo, maski na negatibo yung ating sitwasyon. Okay. No, kaya nga itong joy of the Lord is a joy, the delight in one's spirit that comes from knowing that God loves you and Amen. me and is in control of our life, even if circumstances get difficult, mga kapatid. A person can experience joy knowing that God is with him and loves him no matter what he's going through, mga kapatid. Yan ang tandaan natin. So, Nandyan lang ang Diyos, at nakikita niya ang kalagayan natin. At huwag tayong malungkot sapagkat ang kaligayahan ay magbumula sa Kanya. amen. Okay. So, God is the source of joy. Sa Jude 1:24, basahin natin. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. Ginamit yung word na a Agalya. great joy. Tapos ang word diyan yung Agalyasis. agalyasis, exceedingly joyful. Yung 1 Thessalonians, 1 Thessalonians 1:6 naman. 1:6, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. Amen. So ang Holy Spirit, mga kapatid, siya ang gumagabay sa buhay natin. So binibiyayaan tayo ng kasiyahan o kaligayahan. Oo. Kaya ang joy is the fruit of the Holy Spirit. Basahin natin. Sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. So again, dito sa Romans 14, verse 17, ha? Na ating talata, no? Oo. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Okay, tinalakay na natin yung righteousness, tinalakay na natin yung peace. Ngayon naman, yung joy. So remember, the kingdom of God is joy. Sinabi natin kasi sa atin sa pag-aaral sa nakaraan, the kingdom of God is righteousness, the kingdom of God is peace, and now the kingdom of God is joy. The Holy Spirit, God our Father, our Lord Jesus Christ, is the source of our joy. Ngayon, bakit mahalaga na dapat tayo ay mayroong kaligayahan o mayroong joy, kagalakan sa buhay na? Bakit importante yan? Unang-una, bigyan natin ng dahilan. Napakahalaga ng kagalakan dahil ito'y nagbibigay ng lakas sa Kristiyano. Emotional at spiritual na lakas. Strength, mga kapatid. Dito sa Nehemiah 8:10, matapos ang bagong pader sa palibot ng Jerusalem ay natapos, ang lahat ng mga tao ay nagpulong at nakinig sa paring si Esdra. Binasa niya ang aklat ng kautusan habang nakikinig sila. Umiiyak sila. Bakit kaya? Malamang na umiyak sila dahil ipinakita sa kanila ng batas ang kanilang kasalanan. Napagtanto nila kung gaano sila kalayo sa Diyos. And of course, maaaring umiyak din sila dahil napakagandang bagay na natapos ang pader ng lungsod at bumalik sa kanilang mga sariling lupain nang marinig ang kanilang kautusan. Upang alawin ng mga tao, sinabi ni Nehemiah sa kanila na ang pagbasang ito ng kautusan ay hindi panahon ng pag-iyak, kundi panahon ng pagsasaya. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo
kumain ng mataba, uminom ng matamis, at magdala ng mga bahagi sa walang inihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay ang magpapalakas sa inyo. Totoo naman mga kapatid. Ano kapag ka malungkot ka, nakakapanghina. Ngo, sa pag-aaral nga natin, sabi ko nga ang kabalisahan, nakakapagod, nakakapanghina. Pero kapag meron ka ng kapayapaan at nandoon pa na rin na ang kaligayahan na mula sa Panginoon, lumalakas ka. Meron kang inner joy inside. Nagkakaroon ka ng inner strength. You don't understand, but basta you feel good. You feel strong. Kaya kung minsan, alam ko naranasan nyo na yan, mga kapatid. Di ba no? Kapag masaya ka, kaya maski ang dami ng ginawa mo. Ika nga maghapon ka, pagod na pagod ka. Pero mararamdaman mo, pag naramdaman mo yung kaligayahan na yan, na hatid ng ating Panginoon, bigay ni Lord sa atin, lumalakas ka. Ano pa, Lord? Ano pa, Lord? Ano pa yung mga susunod mong ipagagawa sa atin? Kaya mahalaga yung kaligayahan, kapatid. Tulad din ng kahalagahan ng righteousness at saka ng peace sa buhay natin. Itong kaligayahan na to, ay naku po, ibang klase po, lalo na kapag ang joy na to ay bigay ng Panginoon sa atin. Naku, grabe talaga. Ang Isa pa, lakas-lakas ng katawan mo, kapatid. Ito nga, no? Ang kagalakan ng Panginoon ay nagbibigay sa isang tao ng lakas. Totoo yan, mga kapatid. No? Oo. Pero kung aalisin mo itong physical na lakas na ito sa isang tao, pinipigilan mo siya na makagawa ng mabuti at makagawa ng mga bagay na kinilulugdan ng Diyos. No? Minsan kasi, ay, huwag mo nang gawin yan. Liga na, mamasyal na tayo. Diba ganun mga gano'n, no? Mapapagod ka lang dyan. Pero hindi, mga kapatid, habang Pag ginawa ginagawa mo mo, yung pinagagawa yung ni Lord. pinagagawa ng Diyos na may kagalakan sa iyong puso, naku, nadudugtungan at dadagdagan yan ng kagalakan Oo ng nga Diyos. naman, totoo talaga yan. Oo. Alam ko nararanasan nyo yan. Alam ko sinasabi nyo habang narinig nyo to, Amen, Amen, Amen. Kaya kung may kagalakan, may pag-asa na magawa mo lahat ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Oo nga naman. Sapagkat ang pag-asa ng isang tao sa Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Amen. Purihin ang And of Panginoon. course, ang kagalakan ito ang nagbibigay sa Kristiyano ng kakayahang magpatuloy kahit na sa pinakamahirap na panahon. Amen. Okay. Naranasan natin yan, mga kapatid. Dito sa 2 Corinthians 7:4, sinabi ni San Pablo, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo, lagi kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat ng aming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan. Nag-uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Kaya maski sa gitna ng kapighatian, ay nagkakaroon si San Pablo ng kagalakan ng Panginoon. So, at teka, ngayon, ano-ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? See, ano yung mga, the things that brings you joy? Ano kapag bibigay, nagiging masaya ka? Sige, ano nga ang sagot ninyo? Ano ang inyong tugon? Okay, tingnan natin. You see, para maintindihan natin, para ano ba itong joy na ito? Ano ba yung kapag ka merong ganito o merong gano'n o may sitwasyon na gano'n, ito ba nakapagbibigay sa akin ng kasiyahan? So, unang-una mga kapatid, si loving and believing Christ. Naman, pag masaya ka, di ba? Dahil mahal mo ang Diyos. Yun ngang mga sa mag-asawa, sa mga mag-boyfriend. Di ba? Kapag naalala nila yung kanilang mga minamahal, nagiging masaya sila. Minsan nga, pag naalala mo yung mga anak mo, di ba? Just remembering them gives you joy. Di lalo pa pagka mahal mo si Lord. Di ba? At nagtitiwala ka kay Lord. You know what happens in our hearts, in our soul? We are joyful. Masaya tayo, mga kapatid. 1 Peter 1, verses 8 to 9. And though you have not seen Him, ito yung si Yeah. kay Jesus Christ, no? You love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy. Okay. And expressive and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls. Amen. So, it's not just faith that brings joy, kundi yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni San Pablo, sabi ni Peter, you love Him, maski hindi mo siya nakikita at nagtitiwala ka sa Kanya.
Pero, meron kang kaligayahan, meron kang joy sa puso mo. At ang binigay pa niyang description, alam niyo yung adjective na ginamit niya, inexpressible and full of glory. Kaya itong joy na ito na sa atin, kapatid, mahalin natin na ating Panginoon. Hindi lang natin namamalayan eh. Alam niyo, yung pagsunod natin, pagkilala natin sa Diyos, pagsamba natin sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng joy sa ating puso. Kaya napansin niyo ba ito? Pupunta ka sa fellowship, pupunta ka sa church, punta ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napansin mo ba habang nagbibihis ka, nagkakaroon ka ng kaligayahan there inside your heart? Tsaka excited ka na pumunta. Bakit? Makikita mo at makikipagniig ka sa iyong minamahal na kung saan siya ay ang ating Panginoong Hesukristo. So ano pa yung nakapagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Ikalawa, tingnan natin. Seeing believers walk in the truth. Ay, oo naman. Di ba nakasisiya? Tayo ngayon na nandirito na sa kaharian ng Diyos, namumuhay tayo sa katotohanan, hindi ba't kasiya-siya rin sa puso natin na makita natin ng ibang tao na nabubuhay sa katotohanan? 3 John 1 verse 4. I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth. Amen. Anong sinasabi dito ni John, Sister Emmy? John is saying a big part of his joy came from those who had encouraged in the faith, who are now walking in the truth of God's Word. Sinasabi niya na, hindi ba't kasiya-siya? Nakikita rin natin yung ibang tao, nabubuhay sila, nagtitiwala sila sa salita ng ating Panginoon. Natutuwa nga tayo, di ba? Kaya nakaka-encourage talaga na i-share natin ang salita ng Diyos. Kasi marami talaga namang malungkot din eh. Pero pag ibinigay mo ang salita ng Diyos sa kanila, nagkakaroon sila ng kakaibang damdamin. At yun ay ang kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Dito, 1 Thessalonians 2:18-20. For we wanted to come to you, Paul, more than once, and yet Satan hindered us. For who is our hope or joy or crown of exaltation? Is it not even you? In the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Amen. Kaya yung mga apostles nung araw, naku, siyang-siya sila kapag nakikita nila marami ang mga nanunumbalik sa ating Panginoon. Ano ikatlo pa na nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Repentance. Pag nakikita natin ang ibang tao rin ay nanunumbalik sa Diyos, sila ay humihingi ng tawad at sila ay nakikilala nila, nare-recognize sila yung kanilang pagkukulang at tapos bumabalik kay Lord. Oh my God! Diba? Yung puso natin tayo na, lalo tayong mga manggagawa, diba? Hindi naman biro yung ginagawa natin. Ang lalayo ng pinupuntahan natin. Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo. Nandiyan tayo at tumutugon sa tawag ng Panginoon. Tapos makikita mo yung mga tao na nanunumbalik, Lord, oh my God, sulit na, nawala lahat ng pagod natin. Makita lang natin silang nagbabago. Tapos marinig natin yung mga sharing sila sa ating mga Bible study prayer groups na nagkakaroon ng pagbabago at pinagpala sila. At talaga nakita mo, nag-grow na, my God, hindi ba ibang klaseng kaligayahan ang ating nararanasan? Kaya nga, okay. Dito rin, si David. Makita natin marami rin namang pagkukulang. Pero laging humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa Psalms 51 na to, sa 10 to 12, nung 2 Sundays na, naikanta ito mga kapatid. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing heart. So ito po, ano ibig sabihin? Tingnan natin baka kapag nawawala na yung ating joy sa ating Panginoon, baka tayo po ay nagkakaroon ng pagkukulang. Baka tayo may nagawang hindi mabuti, tagkaroon tayo ng kasalanan. So, anong gagawin natin? Di mag-repent. Yun nga sinabi ni Haring David Sabi niya, create in me a clean heart. Renew a steadfast spirit within me. Sabi niya. So, balik sa Panginoon, balik.
Mag-repent tayo at balik ulit tayo sa ating Panginoon. At anong gagawin niya? He will give you back your joy. O, ikaapat, ano pa yung nagpapasaya sa ating puso? Seeing believers walk in unity. Philippians 2 verses 1 up to 2. Oo. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on no one purpose. Kung gusto mo, Intent in one purpose. kung Rather. gusto mo na ikaw ay tagapagbahagi ng kasiyahan o kaligayahan ng ating Panginoon, walk in unity. Create a joyful union among your brethren. Oo. Importante. Create a joyful climate in the church or any organization that you belong to. Because this unity ay nakapagbibigay ng kalungkutan. Magkakasama kayo, hindi naman kayo united. Pero pag nakita mo ang bawat isa, no, kapit kamay, hawak ang kamay, bisig sa bisig, naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ba't kasiyasiyang tingnan yan? Oo. At hindi lang yan, masayang-masaya ang puso ng Diyos. At pagkatapos, ano ang kwentuhan? Lika na, hayo na tayo, punta na tayo din sa prayer meeting, punta na tayo sa mga pagtuturo. Ay, kasiyasiya yan sa puso ng ating Panginoon. Yung Proverbs 6, Pero 16 kung to 19. spreading such strife is one of the things that God actually hates. Yung Binanggit alin? niya, itong sa Proverbs 16 to 19, ito ang There are sinabi 6 niya, no? things which the Oo Lord nga. hates. There are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are an abomination to Him. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and one who spreads strife among brothers. So, tinuturuan tayo na commit yourself to always to be a person who seeks to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Ito ang binabanggit dito. By doing so, you will be used by God to dispense His joy. O kaya kailangan we believers of God, we believers who have received the joy of our Lord Jesus Christ, kailangan po tayo po ay tagapamahagi ng kaligayahan ng ating Panginoon. Come on, spread out the joy that God has given us. Maging masaya tayo. Bagamat umuulan dyan, bumabagyo dyan, di ba? Meron tayo mga balakid kuminsan sa mga ginagawa natin. Still be joyful. Yun ang gawin natin mga kapatid. Ikalima, ano yung nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Sharing God's word with others. O hindi ba kasi siya? Merong lalapit sa iyo. Merong ganito kasi suliranin. Tapos bibigyan mo ng salita ng Diyos at biglang magbabago yung mata. Yung mata niya malamya. Tapos biglang didilat sa iyo na nagniningning. Bakit? Nabago at nagkaroon ng pag-asa at lumakas dahil sa salitang ibinahagi mo. Edi ikaw ngayon na nagbahagi, edi ang saya-saya mo. Diba? Nandoon talaga yung kaligayahan mo ng nakapagbigay ka ng salita ng Diyos at nagbigay ng solution at nagbigay din ng kalakasan lalo sa mga taong nangangailangan ng consolation. Kaya 1 John 1:3-4. 1 John 1:3-4, what we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. These things we write so that our joy may be made complete. Amen. Ayan. Purihin ang ating Panginoon. Ika-6, ano pa yung nakapagbibigay ng kaligayahan sa atin? Makita natin yung maraming mga tao na nangangailangan kay Kristo. Lumalakas yung katahalika. Punta tayo doon, mag-share tayo ng Word of God. At sino man tao ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang ating bahaginan ngayong araw na ito o kaya sa ating paglalakad, sa aman yung pagpunta natin, mayroong ipakikita sa atin si Lord na kaluluwa upang ating i-evangelize. Naku, nakakasiya yan. Gustong-gusto natin yan. Diba? Na tayo ay makapagbigay ng salita ng Diyos, tayo makapagbigay ng pag-asa sa maraming mga tao. You know what? Kailangan ng mundo ngayon ng salita ng Diyos. Kailangan ng mga tao ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, hindi po magkakaroon ng kapayapaan ng buong mundo kung wala po si Kristo. Kaya
tayo ay kailangan ihayag natin, ibahagi natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos para maraming tao manumbalik sa ating Panginoon at maranasan nilang hindi malirip at hindi masukat na pag-ibig ng ating Panginoon. 2 Timothy 3:1-3-4. Oo. Paul speaks of the joy he knows that he will have when he sees Timothy. Oo nga, Oo. natutuwa siya. I thank God whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day, longing to see you, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. Okay, Kayo, sino yung gusto nyong makita pag pupunta kayo sa fellowship? Oo, yung mga members Kailangan, natin na nagmamahal sa ating Panginoon. Oo. Di ba, pagka malapit ka na doon sa, sa assignment natin, alam, masaya ka na, no? Makikita mo Gusto yung ko mga makita kapatid. si ganito, si ganyan, ganun. di ba? O, nasa si ganun, bakit absent? O, di ba, hinahanap pa nga natin. Masaya tayo, di ba? Ibang klaseng kasiya, tapos pagbati, good morning kapatid! Kaya good evening kapatid! Aba, ibang klase yung kaligayahan mo. Okay, 7, ministering to others. Ay nako, grabe. Gustong-gusto natin yan. Gusto natin mag-minister sa maraming mga tao. Di ba, 2 Corinthians 7:13, si San Pablo ay nangungusap tungkol sa kanyang ministry sa mga taga-Corinto. Ayun, sa kanyang pagbabahagi, naku-comfort siya. Siya yung nagtatrabaho, siya yung nahihirapan sa ginagawa niya, pero gusto niya kasi nagbibigay yun ng kasiyahan sa kanyang puso. Eh nga sabi ko sa inyo, tayong mga magagawa, umulan, umara, bumaha, bumagyo. Ala, sige lang. Di ba? Walang balakid sa ating pagganap ng gawain pagkat inaabot natin ang maraming tao. Kung ito ay nakapagbibigay ng kaligayahan sa puso ng Diyos, malagaya din yung puso natin. Masaya din yung ating puso. Kasi nakapagbibigay tayo ng comfort sa ating kapwa. Tayo mismo, nagkakaroon din ng refreshment. Nako-comfort din tayo as we give comfort and refreshment din sa mga ibang tao. Kasi ganun lang yun eh. Kaya marami nga lang minsan, mga balakid, pero patuloy pa rin tayo mga kapatid. Eh, masaya naman tayo eh. Kaya nga minsan yung mga magagawa. Ilang prayer meeting ko? Isa, ay, di ba? Pero bigyan mo 3, ay nakangiti pa yan. Maski gabi na yan uuwi. Ano oras ka uuwi? 12:00 na nga eh. Inaabot ako ng ulan eh. O kaya ang hirap sumakay. Pero niya pag uwi noon, masaya pa rin. Sarap ng tulog. Masaya kasi. Kaya nga pagdating sa number 8, dahil bakit niya nagagawa yung 3 o 4 na prayer meeting? Oo, kasi Dahil mahal niya yung mga mahal tao. niya yung tao. Yeah. Yan, You know, this gives us a great joy. Yung pagmamahal natin sa kapwa. Mahal tayo ni Lord, mahal natin si Lord, mahal natin ang ating kapwa, mahalin din natin ang ating sarili. Di ba? Kasi love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor. Di ba? As you love yourself. So 3 loves yan, mga kapatid. You know, there's really so much joy when we express love, not only to God, but to other people. Kaya Philemon 1:7. For I have come to have much joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. Okay, kasi ikasyam, ano ba yung nagbibigay ng kaligayahan sa atin? You know, merong mga mabibigat na bahagi ng buhay, pero meron tayong tamang pananaw. Alam niyo, nagbibigay yun ng kaligayahan sa atin. Kasi kapag ang difficult situations mo, mali ang pananaw mo, at yung kaisipan mo ay negative, mahirap yan, kapatid. Pero kung meron tayong tamang perspective sa mga difficult moments in our lives, and what is that proper perspective or tamang pagtingin, tumingin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi niya, di ba, be brave. You see, this world will make you suffer. Sabi niya, see, I'm telling all of this para ma-overcome mo mga pangyayari. I have overcome the world. So kayo, kasama natin ang ating Panginoon. Mahirap to. Pero kasama ko si Lord. Di meron ka ng joy. Hindi mo lang namamalayan, kapatid eh. Kaya ka lumalakas sa mga negative situations. Kasi meron kang inner joy. Bigay ng hatid ng iyong pagtitiwala. Hatid ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya yung James 1:2-4, pakinggan ninyo. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result,
so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Okay. Natatandaan ko, may prinsipyo din sa Kingdom of God na principles of provision. Kaya pag dumating ka man sa various trials, may provision si Lord ng endurance. Yes. Strength. At itong endurance na ito, may perfectong resulta, mga kapatid, na magiging perfecto at magiging complete at lacking in nothing. So yung trials mo, may katapat na provision ng endurance ng Panginoon. Mapaglalabanan mo. Ma-overcome mo pa. Ma-overcome mo pa, mga kapatid. Oo, kaya kailangan gawin lang natin, kapatid, yung Hebrews 12 verse 2. Fix our eyes on our Lord Jesus Christ. Yun yung mga problema, pang physical lang lahat yan, pero lahat yan ma-overcome po natin, mga kapatid, sa tamang pananaw. At yan ay mula sa mata ng ating Panginoon, ayon sa kanyang mga panuntunan, ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kaya the right attitude during the difficult times, fix our eyes on our Lord Jesus Christ. Now, ito na ang tanong, napakaganda. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga kaligayahan, nabanggit natin. Paano naman ako makakatagpo ng joy? See, how and where do I find joy? Saan natin matatagpuan yan para tayo magkakameron ng joy? So, number 1, ang joy matatagpuan natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pagdating sa Matthew 11:28, sinabi Come to ni Lord, me. Sabi niya, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, Yan. take note, my dear people of God. Ang ating Panginoong Hesukristo, binayaran niya na lahat ng negatibo sa buhay natin. Kinuha na niya lahat yan para mabuhusan tayo, mabihisan tayo ng kaligayahan at kapayapaan at ng kanyang katwiran, ng kanyang righteousness. Dinala na niya sa krus yung burden na dapat sana ay tayo ang magdala, pero dinala na niya. Kinuha niya na yung mga burdens natin, binigyan tayo ng kapahingahan. At saka kapag ka nakakapahinga ka, meron kang joy, di ba? Nagiging masaya. Pagkatapos mo, di ba, napagod ka, humiga ka. Pagkatapos mo makapagpahinga, pagtayo mo ulit, feeling good, feeling joyful. Ano pa, may gagawin pa ba tayo, di ba? Kakaroon ka ng kalakasan, kapatid. Kaya kapag tayo pumapasok sa kapahingahan ng ating Panginoon, nire-release natin yung burdens natin lahat sa Kanya, pagdasal natin lahat, nagaganap? Kakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng kaligayahan. So unang-una, ang joy ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa, ang joy matatagpuan natin sa presence ng ating Panginoon. Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ang gaganda ng mga Bible verses regarding joy. Binabasa pa lang natin, kapatid, nakakasiya na sa ating puso. Kaya sa ating panalangin, kubisan nga nakakalungkot, yung mga panalangin natin malungkot, but be joyful. Kasi meron tayong Diyos na tinatawagan na makapangyarihan sa lahat. At walang imposible sa ating Panginoon. Spend time in the presence of God. Kapag meron kang difficult situation, punta ka sa presensya ng Diyos. You know what? Just call the name of our Lord. Just call the name Jesus. He is just a prayer away. Andiyan siya agad. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon at makatatagpo tayo ng hindi malirip at hindi masukat na kaligayahan. Yung Psalm 84 verses 1 up to 2. How lovely is your dwelling place, O Lord, of heaven's armies. So I long, yes, faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body, and soul, I will shout joyfully to the living God. So learn to stay in the presence of God. Let us be there always, 24/7, mga kapatid. Huwag tayong lalayo sa presensya ng ating
Panginoon. Kay Psalm 89 verses 15 to 18. Aba, ang ganda nito, oh. Happy are those who hear the joyful call to worship, Oo. for they will walk in the light of your presence, Lord. They rejoice all day long in your wonderful reputation. They exult in your righteousness. You are their glorious strength. It pleases you to make us strong. Yes, our protection comes from the Lord, and He, the Holy One of Israel, has given us our King. You know what? Yan. Kapag ka tayo nasa presensya natin, parang kausapin mo si Lord, kapatid. Talk to Him. Tell Him everything that is in your mind and in your heart. Wala naman nakakarinig, kayong dalawa lang. Sige, sabihin mo na. Iyakan mo na si Lord. At pagkatapos sabi mo, thank you Lord, I praise you Lord, glory to God, hallelujah. No, pagkatapos mailabas lahat yan, meron ka ng joy, di ba? Na-unburden mo na yung laman ng damdamin mo, ng puso mo. Kaya salamat sa Diyos, meron tayong Diyos na matatawagan. At ito pa, hindi natutulog ang Diyos. Pwede tayong tumawag sa Kanya anytime of the day. Magbasa tayo ng Kanyang mga banal na salita, i-meditate natin sa Kanyang banal na harapan, di ba? Makatatagpo tayo ng kapayapaan at protection at yung provision na kailangan natin, yung mga kalakasan na kailangan. Provision is not only in material things, my dear people of God, but also spiritual blessings. Okay. Saan pa natin matatagpuan ang joy? Sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay kapatid. Nagbibigay sa atin ng kaligayahan. You wanna be happy? You study God's love. Pag-aralan mo, kapatid. At habang pinag-aaralan mo, binabasa mo pala, meron ka ng joy. Lumiligaya na ang puso mo. Bakit? Mahal natin siya. But, He first loved us. In 1 John 4, verse 19. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya nga kumisan, di ba, punta ka sa, meron ka ipipray over, mga may sakit. Alam nyo, meron palagi miracle word. Minsan, mga nakaratay, sabi mo, mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal ka ng Diyos. Sa iyong pagkakasakit, mahal ka ng Diyos, walang imposible. Maya-maya, konti, tatayo na yun. At pagkatapos sasabihin, thank you, sister. Nakangiti sa'yo. Bakit? Nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig na yun, naghatid sa kanya ng kaligayahan. Sumaya yung kanyang puso, tapos awitan mo pa, pag inaawitan pa ng ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Naku po, ngingiti ang kanon, tapos biglang tatayo, sabi siya, thank you sister, thank you brother, sabihin pa sa iyo, kapatid. Kaya napakasaya. Pero may warning din si Lord tungkol dito because of the challenges we face, mga kapatid, both in ministry and our personal life, we can lose our first love for Jesus and grow weary in serving Him. Sinabi yan sa Revelations 2, 1-5. Basahin ko, mga kapatid, to the angel of the church of Ephesus, write, this thing says, He who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. Amen. Yan, Okay, so wag nating pababayaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahalin din natin ang ating Panginoon. Wala naman tayo ibang matatakbuhan, mga kapatid. Sa buhay nating ito, mabuti na lang natagpuan tayo ng ating Panginoon. Ika-4, ang joy is a product of our faith in God. O naman, kapatid. Sabi ko nga, sino ba ang iyong mapagkakatiwalaan habang ikaw ay nabubuhay? Tumingin ka sa kabila, sa kaliwa, sa kanan, because man is not perfect, pero we have a perfect God na hindi nagsisinungaling, hindi ka dadayain, pagko sa ating pagkukulang, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya may kaligayahan tayo dahil sa pananampalataya na nasa atin para sa ating Panginoon at sa magiting na awa ng Panginoon, di ba? Binigyan niya tayo ng bagong buhay, mga kapatid. Ni-raise up na si Jesus Christ. Binigyan niya ng
resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, kaya tayo rin ngayon na nagtiwala sa ating Panginoon, meron na rin tayong bagong buhay. Oo. Kaya we now have a great expectation, mga kapatid, na meron tayong priceless inheritance pagdating ng Panginoon. Sa harapan natin ay merong nakalaan na isang magiting na kasiyahan o kaligayahan sapagkat sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon, undergoing the sanctifying process of our lives, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, mga kapatid, bagamat may mga trials tayo sa buhay natin, well, just keep on praising and glorifying God in our lives. Bigyan natin ng kaluwalhatian. So whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So ngayon naman, talakayin natin, paano naman natin mamimaintain yung kaligayahan na yan sa ating buhay? Sa ating ministry, of course. Then, Tapos, tayong manggagawa. Sabi ko nga, hindi naman madali yung ginagawa natin, di ba? So, dito sa ministry natin, paano natin mapapanatili yung joy? Kasi kung minsan, mahirap eh. Layo naman. Sabi, ay, ang layo naman yan. Ay, naman, sister, yung binigay mo assignment sa akin, umuulan, bumabagyo, bumabaha. Di ba? Pero, sa totoo lang, andun pa rin yung joy. Gusto mo pa rin naman puntahan eh, maski na mabubabaha eh. Kasi nandun ang kaligayahan eh. Yung pang magbahagi ka, abutin mo yung maraming tao para sa ating Panginoon, ibahagi mo yung righteousness, bahagi mo yung peace, bahagi mo yung joy sa kapwa mo. Ikaw ang unang masisiyahan eh. Ikaw ang unang maliligayahan sa iyong mga ginagawa eh. Diba? Tingnan natin yung Colossians 1, verses 10 to 11. that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyness. So, With joyfulness. Yes, oo. So, isabihin yung, baski na meron kang long suffering, di ba? Glory to God, at doon pa rin yung biyaya ng Diyos na kaligayahan. So, unang-una, paano ba mapapanatili natin itong joy na to? So, when we face discouragement, kapag tayo merong despair, meron tayong mga kahirapan, negative situation, both in our life and in our ministry, di ba? You meditate on Psalm 42 and then Lamentation 3. Alam mo, ang kaligayahan, mahalaga po sa buhay natin. You know what? Kasi alam niyo, ang kalungkutan, yung kasiyahan, hindi ho nakakabuti sa ating katawan yan eh. Hindi, kalungkutan, hindi Hindi, ang kalungkutan, hindi nakakabuti sa katawan natin. Yes, oo. It brings us diseases, di ba? It brings us so much fatigue, tensions, taas ng stress mo. Pero ang joy, it brings healing, mga kapatid. Kaya, sabi ni Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. Kaya lumalakas talaga tayo eh. Kaya hanapin natin, pag sumakita natin na palaging sumasa atin ang kaligayahan ng ating Panginoon. Alam mo yung kaaway, lagi sasabi siya, talunan ka, mahirap yung gawain. Ano ba mahihita mo? Ano bang profit mo dyan sa mga ginagawa mo? Nahihirapan ka lang dyan sa ginagawa mo. Pero hindi naman totoo yun eh. We cannot lose when we obey God. As a matter of fact, we are rewarded. We are being blessed by God. Let us just be patient at maging malakas tayo sa kaligayahang bigay ng ating Panginoon. Well, there are some sorrows, there are some weeping along the way, pero binibigyan pa rin po tayo ng Diyos ng kaligayahan. Kaya binanggit nga ni Isaiah para dito. magawa natin yung kanyang purpose. Maraming pinagagawa si Lord sa atin. Di ba? Sa Isaiah 12:3, sabi niya, therefore, with joy you will draw water from the wells of salvation. Amen. Glory to God. So, paano pa natin mamimaintain yung ating joy? Ikalawa, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon because serving God brings us so much joy. Okay. Philippians 4 verse 4. Philippians 4, verse 4, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Amen. Rejoice. Magpakasaya tayo sa ating ginagawa. After all, di ba? Hindi na, nahihirapan ka na nga eh. Magiging malungkot. Maging masaya ka na lang. Kantahin mo ng This is the day. This is the day that the Lord has made. Alam nyo, lilipas din yung mga negative situations na yan sa awat tulong ng ating Panginoon, sa kanyang grasya sa ating lahat. So,
Matatapos din yan. So let's be joyful. Parang, wow, ang dali naman ng mga dialogue mo, sister. Pero parang ang hirap gawin. Ano pa gagawin natin? Maging malungkutin tayo, mag-iyakan na lang tayo. Di maging masaya na lang tayo, mga kapatid. Di ba? Mas maganda yon, nakakatulong pa sa paggaling ng ating mga sakit-sakit sa ating katawan. Di, totoo talaga yun, ha? Yun mo yung negative feelings, may effect ho yun sa ating kalusugan. Kaya nga ang mga doktor sasabihin sa'yo, maging masaya ka nga. Dok, masakit eh. Hindi, maging masaya ka pa rin maski may masakit. Kasi, di ba, happiness o yung joyfulness brings us healing. Okay? Yes. Kaya, yung trials and suffering, sabi dito sa James 1:2-3, my brethren, Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. amen. Yan, So, oh. maging masaya tayo. Ikatlo, okay, paano natin mapapanatili yung ating, yung joy sa buhay natin? Joy is the reason our prayers are answered. So, how do you pray? Do you pray na may complain? Do you pray ba na nagre-reklamo ka? Di ba? Pero pag na-answered prayer, masaya naman tayo, di ba? Kaya habang nananalangin tayo, samahan na natin ng joy. Pagkamat kumisan, may cry tayo, di ba? There are tears falling kapag tayo nagpipray. But then, my dear people of God, let's be joyful. Kasi sabi dito sa John 16:24, until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you shall receive, so that your joy may be full. Yun pala. Baka naman mali yung prayer natin. Itama natin. Let us be confident when we come in the presence of God, that God is going to give us what we are asking for if we are asking in accordance to His perfect will. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. Maging masaya tayo, mga kapatid. After all, He's a perfect God. And a perfect God, tayo yung kanyang mga citizens, di ba? Ang gusto niya, ang kanyang mga nilalang, ang kanyang mga followers, ang kanyang mga citizens sa kingdom of God, masaya tayong lahat, mga kapatid. Kaya ang ginagawa ng Diyos, tinutugon niya ang lahat ng ating mga panalangin. Ikaapat, paano natin mapapanatili yung joy natin? See? Joy is Jesus' joy fulfilled in us. Ang kaganapan ng kaligayahan ng Panginoon o ang joy sa ating Panginoon, nagiging ganap yung pagka nasa atin at tayo ay masaya rin. So, ibibigay niya yung joy. Kung magiging malungkutin naman tayo, parang katulad ng peace, the Lord said, it is my own peace that I give to you. Sabi niya. So, ibinibigay niya. So, tayo ay maging mapayapa. So, katulad din ng kaligayahan. Binibigay sa atin ang ating Panginoon, maging masaya tayo. Huwag tayo maging negative. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. John 15:11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Oh, you see? Oo. Maging ganap, mga kapatid. Basta maging masaya tayo sa buhay natin, mga kapatid. Nasa atin na nga yung kaligayahan eh. Hindi yung kaligayahan na with regards to different circumstances, but it is the joy of the Lord Himself. Siya mismo sumasa atin, mga kapatid. Then, ikalima. Okay. Joy is a disciple's reward. Amen. Glory to God. Acts 13 verse 52. And the disciples were continually filled with joy and the Holy Spirit. Amen. Yeah. Mga kapatid, tayong mga manggagawa, marami tayong situation. Andyan yung persecutions. Andyan yung mga iba't ibang mga sinasabing negative sa atin. Hindi naman nila naunawaan yung ating gawain kasi, hindi ba? Andyan yung mga iba't ibang mga opinion nila tungkol sa mga gawain na ginagawa natin, di ba? Pero patuloy pa rin tayo kasi hindi nila alam, maraming hindi nakakaalam na tayong mga manggagawa, meron tayong inner joy sa mga ginagawa natin. Oh, yes, yes. There are times, may trials, may negative situations, may mga faith lessons, di ba? Your faith will be tested like gold, pero may inner joy. Hindi na unawaan ng ibang tao yan. Pero kaya ang gawin natin, bahagi natin ang salita ng Diyos. Bahagi natin sa kanila ang kaharian ng Diyos. Bahagi natin sa kanila itong righteousness, peace, and joy. At kapag naranasan na nila itong kapayapaan na to, itong joy na ito, sabi nila, now I understand kung bakit kayo ganyan. Maski negative at mahirap yung trabaho nyo, masaya pa rin kayo, no?
Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit masaya kayo? Because we have the joy of the Lord dito sa aming ginagawa. Di ba? Sabi nga ni Lord, serve me, and I will let you see the joy of serving me. Kaya ito yung ating reward, mga disciples, mga manggagawa, ang kaligayahan ng ating Panginoon. Number 6. Joy is unconditional. Wow. Yes. Bakit ka mo? Because it is based on the Word of God. And conditions cannot change it. Okay, Ito, purihin mga kapatid. Panginoon. So, kung kabaliktan, sinabi nga Happiness. natin, happiness on the other hand is conditional because it is based on circumstances. Diba? Dahil minsan nadidisturb ka o ngayon Saka masaya minsan ka. yung happiness, sometimes it's just for a moment. And Sandali then lang. wala na. Mm-mm. Pero ang joy ng Panginoon, andyan sa puso talaga natin, mga kapatid. Yung ikapito, meron Kapito. pa. Yung joy, Is the opposite of sorrow. oo naman. So, Oo naman. tama nga naman, no? Oo. Kaya nga Yan. dito sa John 16:20, no? No, in verse 22. Oo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo ay tatangis at mananaghoy, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo ay malulumbay, ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae kapag nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang kanyang oras ay dumating na. Pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. At sa verse 22, gayon din naman kayo. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. Walang taong aagaw ng inyong kagalakan mula sa inyo. Wow. Amen. So, ang sinasabi na ating Panginoon, when you are feeling lonely and sad, lapit kayo sa akin, come to me, my dear people of God, and you will find rest in your spirit. So sabi niya, weeping, diba, may endure for a night, but joy comes in the morning. In Psalm 30 verse 5, yung ikawalo, Joy can be restored. maaring ibalik ang kagalakan. Oo. Psalm 51 verse 12. Yang restore unto me the joy of your salvation and uphold me with your free spirit. Oh, yung Ang Tagalog. galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Okay, ang kasalanan, nakapagpapawala ho ng joy. Na, kasi, andiyan kasi yung guilt, andiyan yung self-condemnation, pero pag tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon, masaya ulit. Andun ulit yung ating relasyon sa ating Panginoon. At kapag tayo ay nanumbalik kay Lord, di ba, hindi malirip, hindi masukat ng mga pagpapala, ang maratanggap natin. At higit sa lahat, yung lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya balik ulit yung ating kaligayahan. Okay, number 9. Yun nga, itong sinasabing joy is fulfilled in the presence of God. Okay, doon tayo palagi sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, ha? Huwag tayong mawawala palagi. Gustong-gusto naman ni Lord na kausap tayo eh. Tayo rin, maging joyful tayo na kinakausap natin si Lord. Not only in the time of prayer, but anytime during the day, kausapin po natin si Lord. Doon tayo palagi sa kanyang presensya. Okay. So kaya sa awit 16:11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Okay. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan Amen. magpakailanman. Number 10, Number 10, joy is the reason Jesus endured the cross. the cross. Oo. Kapatid, alam natin lahat ang hirap ng Passion of Christ. It's no joke. Walang makakagawa nung kundi ang ating Panginoon. Pero, merong kasing nakapaloob sa kanyang puso ang kaligayahan ng kaligtasan ng lahat ng mga tao. Ang kaligayahan na siya ay nakasunod sa plano ng ating Panginoon. Hawak niya yun sa kanyang pagkatao. Dala-dala niya yun. Kaya yung joy ng ating Panginoon, it's more pressure. Kahanga-hangang kaligayahan. Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Dahil sa kaligayahang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan, hindi niya inalintana ang pagkamatay sa krus. At kaya ngayon,
nakaupo siya sa kanang trono ng ating Panginoon. So, that's a great encouragement for all of us, my dear people of God. Yung 11. Joy is the result of believing in Jesus. Yan. Kagaligayahan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan yung nasa 1 Peter 1 up to 8. And Oo. then, 12, mga kapatid, joy is the reward for being faithful to God, of course. Diba? Ang pagtitiwala sa ating Panginoon, nagbibigay ng reward para sa ating lahat. Nagiging masaya tayo. Halimbawa na nga lang, ha? Yung isang mag-asawa. Faithful sila sa isa't isa. Hindi ba joyful sila sa kanilang pagsasama? Pero pag walang faithfulness, ay, negative. Ang magiging resulta ng kanilang relationship. So the same with God. Kapag tayo po ay faithful sa Diyos, masaya si Lord. Masaya din tayo. At ginagawad ng Diyos atin, binibigay sa atin yung kapayapaan, binibigay din sa atin ng Diyos ang kaligayahan. So what else are we asking for? So tayo na lang, kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Let us commit ourselves to God. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Lahat ng hinahanap natin nasa ating Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan nasa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya requirement niya, ang kanyang plumb line, righteousness, that brings us peace, that leads us to have joy in our lives. Kaya pagdating ng Matthew 21. ito ngayon ang nasasaad. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Kaya mga kapatid tayo na mga anak ng Diyos, we are the sons and daughters of our God. Binibigyan tayo ng talents, maraming biyaya ibinibigay ng Panginoon sa atin. Let us all use them Oo. to glorify God. Binibigyan niya tayo ng pananampalataya upang gamitin natin sa pang-araw-araw nating buhay, upang maka-overcome tayo sa mga iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Let us stir up these gifts. Let us stir up and use all these blessings na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Igawad natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Kapatid, ibang klase ang kaligayahan ng ating Panginoon. It doesn't depend upon any situations or happenings. It is the joy of the Lord. We need it. Kailangan natin itong righteousness, kailangan natin itong peace, kailangan natin itong joy. Bigay ni Lord lahat sa atin yan, mga kapatid. Gamitin natin yan sa ikabubuti, ikasisiya na ating buhay, sa kabutihan din ng ating kapwa, at higit sa lahat, sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. O, happy birthday muna tayo. Happy birthday sa mga nag-birthday. Unang-una, Si Sister Camille Ordinario. Brother Fred, Brother Alfred Banwa. Brother Kayoyosi Ochi. Sister Connie Connie Nomo. Nomo. Sa inyong lahat, happy birthday. Have a great day. God bless you. Jesus loves you. Announcement, mga kapatid, no? Yes. Yun. Announcement, mga kapatid, ha? Nakakalendaryo na ba sa inyo itong October 26, 2024? Family Affair Grand Fellowship, Foundation Day and album launching, no? Ito po'y gaganapin sa SM South Mall Event Center. Ang mga panuntunan, 10 years old below with kiddie meal,
300 pesos. Bleachers with bento box food with USB, 800 pesos. Tabled with managed buffet food with USB, 1,000 pesos. Food, dinner po ito, no? At ang ating kasuotan, smart casual, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan and bigyan ng pagpapala ng kaligayahan, katwiran, at of course, katahimikan ng sa buhay. Repeat new song of the week, mga kapatid. Our Father, composed by Sister Seni Radam. God bless everyone. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the